Bro, what is this nanaman? Another day, another expose. You ever just chill, minding your own business, then boom, may bagong pasabog na naman? Someone's out here dropping truths like it's hot. And let's be real, it's getting harder to ignore. What's really going on behind closed doors? Bakit may mga taong biglang nagdi-disappear from the convo? Family drama, secret moves, and plot twists na pang series finale. Pero this ain't fiction, mga bro. If it's all lies, why so defensive? If it's the truth, bakit may gustong ibaon sa limot? Are we watching the fall of an empire? Or is this just a desperate attempt to keep people distracted? Either way, the tea is hot and the mic is on. Ready ka na ba? Ready na kami, Brod Badong. Hello po mga kapatid. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang araw sa inyo pong lahat na mga nakikinig ngayon pong oras po na ito. Kanina po mga around 5:30 ng hapon po dito, nagluluto po ako ng dinner. Meron pong nag-message sa akin na kapatid. Ang haba po ng message po niya, hindi ko na po nabasa lahat. Kung babasahin ko kasi hindi ako matatapos dun sa niluluto ko, baka masunog pa. So ang ginawa ko po, tinawagan ko habang nagluluto po ako, and then yun, nagkausap po kami nung kapatid. Umiiyak po. Sabi niya, brother, nalulungkot ako sa nangyayari sa iglesia ngayon. Sabi niya ganyan, kasi mahal ko po yung iglesia. Sabi niya pong ganyan sa akin. At yung pong mother po niya, nung pong mag-exit po itong kapatid na ito, nakausap ko kanina, ka-video call ko, binlock daw po siya ng mother po niya. So ganun po ang nangyayari ngayon mga kapatid. Yan po ang realidad ng mga nangyayari na dyan sa MCGI ngayon. Kahit magkakapamilya kayo, pagka nag-exit ka, black ka. Dahil yan po yung turo ni Daniel Rason, mga kapatid. And nakakalungkot po talaga yung mga nangyayari, mga kapatid. Tapos sasabihin mo, yung fact na sinasabi ko yung katotohanan, lahat ng nagsasalita, ibig sabihin sinungaling sila. Yan po yung ginagawang pambabakod ni Daniel Rason, mga kapatid. Biruin mo, anong katotohanan dyan sa sinasabi mo? Ano ba ang talagang totoo? Nightclub ba, events place ba, or artificial intelligence? Halatang halata na nagsisinungaling ka, tapos ang tindi pa rin ng hindi ko po alam, mga kapatid, kung saan kumukuha ng kakapalan ng pagmumuka itong si Daniel Rason. Pero ganun pa man, mga kapatid, wala na tayong pakialam dyan, mga kapatid. Kahit na saan pa siya kumuha ng kakapalan ng pagmumukha niya, bantad na sa kapatiran kung gaano yung kasinungalingang ginagawa ni Daniel Rason. Mga kapatid, imagine, pati ikaw, Brad Rodel Mangiliman, sasang-ayunan mo itong sinasabi nitong Daniel Rason. So, wala na akong magagawa dyan. Basta nakasulat sa Biblia, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Meron pong salot, mga kapatid, dyan sa pamunuan ni Daniel Rason. Mga kapatid, yan po ang katotohanan. Ibig sabihin ba, bakit hindi mo bakit may kausap akong mga kapatid kanina? Ito, kamag-anak po mismo ni Daniel Rason to, mga kapatid. Kausap ko kanina. Dinalaw po nung mga kapatid
ng mga matatandang kapatid, yung tsuhin. Yung tsuhin ni Daniel Rason, kapatid po ng daddy ni Daniel Rason. Ano po ang sabi? Paano ba yung sinakinwento sa akin kanina? Anong masasabi mo dun sa mga naninira kay Brad Daniel? Si Badong, sabi niya ganyan. Kilala ko yon, sabi ni Brad Ruben. Pagka bumibisita ako dun sa rest house nila, pinagtitimpla ako ng kape nun. Mabait na bata yon. Ang sabi po noong pong tsuhin ni Daniel Rason, mga kapatid. Yan po, namatay po yung anak nun, si Sis Annie. Ni isa man po sa kanila, wala man pong nakiramay. Yan po ang totoong nangyayari, mga kapatid. Sila, biruin mo, tatay mo, ipapakulong niya yung kapatid niya dahil lang sa halaman. Tapos, ikaw pa ang nagbigay ng abogado, ikaw Daniel Rason. Hindi alam ng mga kapatid yan. Mga kapatid, yun po yung totoo. Biruin mo, kahit regla natural na delikadesa lang. Bakit itong kapatid mo kumuha lang? Granting na hindi nakapagpaalam, kumuha lang ng halaman na hindi mo naman pakikinabangan na nandun sa bahagi ng iyong lupa. Kung mo nagla-landscape itong kapatid mo, kailangan nung requirement nung pagla-landscapean niya, yung halaman na yon. Hindi mo ba pwedeng ibigay sa kapatid mo yung halaman na yun? Buhay nga ibibigay eh. Pinapabigay yung buhay eh. Paano nyo ibibigay yung buhay nyo kung mismong halaman lang, ipapakulong mo itong kapatid mo? Tapos ikaw, Daniel Rason, ikaw pa ang magbibigay ng abogado sa tatay mo para ipakulong itong tsuhin mo? Tapos sasabihin mo ngayon na nagsasalita ka ng totoo. Hindi ko po alam, mga kapatid, kung saan kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha. Sa bagay, mga kapatid, talagang nakasulat naman po sa Biblia. Ang sabi po sa 1:8:44, pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Kaya alam niyo po, mga kapatid, itong si Daniel Rason, talagang anak po ito ni Satanas. Tingnan niyo po kung paano siya manindigan dun sa kasinungalingan niya. Talagang checkmate na nga po siya eh. Biruin mo, sinabi mo nung una, pinagmamatigas mo na artificial intelligence lang. Kumalat yung mga video sa social media. Tapos biglang sasabihin mo, events place naman. Tapos, yung mismong merong Sabbath anniversary, hindi mo mapangalanan. Hindi ba madaling lang sabihin na Sabbath anniversary po kasi ni Brother Eli? Bakit? Yung pangalan ni Brother Eli, hindi mo mabanggit-banggit. Meron bang nakakadiri sa pangalan ni Brother Eli, Daniel Rason? O sadyang mayroong kampuot kay Brother Eli Soriano? Yan po ang mga issues, mga kapatid, na valid, mga kapatid. Kaya nga po, di po ba sabi ni Brother CJ kanina, Brad CJ Perez, yung pong nararamdaman nyo, mga kapatid, valid po lahat yan. Ako po, lalo kong napatunayan, ay totoo nga pala totoo talaga yung nasa Apokalipsis 18:4. Bakit, mga kapatid? Meron talagang bayan ang Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Bakit pinalalabas? Upang wag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at upang wag kayong mga kabahagi sa Kanyang mga salot. Mga kapatid, madali lang po kasing magpa-play victim. Madali lang magpa-play victim. Kaya ganyan po yung ginagawa nilang ipoprovoke ka nila
pagka na-provoke ka nila, yun, sasabihin nila masama kang tao. Well, ang Diyos naman po mga kapatid, tinitignan niya yung puso ng tao. At saka madali naman pong i-distinguish kung ang isang tao nagsisinungaling. Sabi ko nga po mga kapatid, mahirap pong magsalita mga kapatid. Marami kang dapat i-consider na mga bagay-bagay. Hindi lang po pwede na, hindi lang basta-basta kana na lang ng kana. Kaya alam niyo po mga kapatid, nagkaroon po ako ng lakas ng loob na magsalita about issues sa iglesia, sa MCGI, dahil po noong pinablock po ako. Tapos sasabihin mo ngayon na ang dami po nilang sinasabing mga pambabakod sa mga pagkakatipo na ayoko na lang pong, tsaka hindi ko na lang po masyadong pinagpapapansin yung sinasabi ni Daniel Rason. Ngayon, ako na nabuo na sa kalooban ko na itong si Rodel Mangiliman, na to, sabi kong ganyan, corrupted na to. Pero tanungin mo yung asawa mo, si Sis Lanlan, Rodel Mangiliman, kasi ayoko nang tawaging Brad yung sino mang kalaban ng katwiran ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sino ang aking ama? Sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid na lalaki at babae? Ito ang aking ina. Ang mga ito ang aking ina, kapatid na lalaki at babae. Mga tumutupad ng kalooban ng aking ama. Biruin mo, magulang itatakwil yung sarili niyang anak. Bakit? Dahil nag-exit yung kanyang anak. Tandaan po ninyo mga kapatid, sino mang nagpo-promote ng hatred, ng violence, ng chaos and factions mga kapatid, sa demonyo po yan. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kaya mga kapatid, sa bagay, hindi naman po natin, we don't have to pretend. Nakikita nyo naman po, yung nangyari kanina, hindi ko naman po kailangang itago po yun. Biro mo, nakikiusap lang naman ako na po pwede ba na wag pong maingay. Yun lang naman po ang sinabi ko eh. So, ganun lang naman po mga kapatid. At nakausap ko po yung boss ko kanina. First time kong magsumbong. Kaninang nandito ako, siguro mga 30 minutes, 40 minutes ago, nagsumbong na ako sa boss ko. Ang sabi ng boss ko, siguro mga next week nandyan na ako, sabi niyang ganyan. Ako nang bahala, sabi nung boss ko. Ganun lang naman po mga kapatid, kasi kilala naman po ako ng boss ko, hindi naman ako nagsusumbong. Tsaka, hindi po ako natatawa na lang ako sa ginagawang kwento sa akin na alam ko naman na ginagapang yung dito kasi siya lang naman po yung katrabaho ko dito. Siya lang naman po ang link dito. So they don't have any access of me, mga kapatid. So ganun pa man, mga kapatid, ang akin lang pong masasabi, sabi po ng mga kapatid, brother, pagka naririnig ko yung boses mo, nagkakaroon ng kapayapaan yung kalooban ko. Dahil matindi yung kapighatian na naramdaman ko sa ginagawa ni Daniel Rason. Alam niyo po mga kapatid, ever since I started this battle, alam ko naman po mga kapatid, hindi ko naman po battle ito. This battle is not of me.
This battle is of God. Mga kapatid, alam na alam ko po mga kapatid, at nararamdaman ko, pati po kayo mga kapatid, alam ko po, nararamdaman nyo po yung battle. There is really a battle between good and evil mga kapatid. And ever since I started this battle, marami pong mga kapatid na nag-reach out sa akin. Pare-pareho po ng nararamdaman. Pare-pareho po ng observation. Kaya nga po alam niyo po mga kapatid, nalulungkot ako dahil yung pong mga manggagawang matitino at maayos mga kapatid, they keep their mouth shut. Mas ginugusto nila na umalis na lang. Kasi pagka po nag-exit ka mga kapatid ng, actually kahit nananahimik ka na lang nag-exit ka, they will character assassinate you mga kapatid. And character assassination is another form of killing. Mga kapatid, mas matindi po ang nagagawa ng character assassination. Ako po, nagpapasalamat na lang po talaga ako sa Diyos dahil sa hindi niya po ako pinababayaan. Dahil kung ito po battle na to, hindi po ako sinasamahan ng Diyos, mga kapatid, baka mabaliw ako. Pero the fact that I am still sane, the fact that until now maayos po yung aking kaisipan, alam ko, nararamdaman ko that there is a powerful being that is guiding me. Ngayon, kung magagalit kayo sa akin, wala naman akong problema dun Okay lang yun. Kasi ang Panginoong Jesucristo ko, nagalit din ang mga tao dun Pinagtatadyakan siya, dinuraan siya, inalimura siya. Sino ba ako para hindi ko danasin yung mga yon? Sabi ng Panginoong Jesucristo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. Mga kapatid, ang concern ko ngayon, kaya nga di po ba sabi ni Brother CJ kanina, do sa live namin kanina, I have nothing against to anyone and to anybody. Lahat po tayo mga kapatid, pati yung mga panatiko po nating mga kapatid na nandyan sa loob. Lahat tayo mga kapatid, we are all victim. Lahat po tayo biktima, nitong masasamang espiritu na sumasakay sa pagkatao ni Daniel Rason. Malinaw mga kapatid na masamang espiritu itong sumasakay sa katauhan ni Daniel Rason. Bakit mga kapatid? Alam na alam nyo naman ang totoo Alam na alam nyo naman totoo. Hindi ba totoo, Daniel Rason? Ikaw yung nagbigay ng abogado dito sa tatay mo para idemanda itong itong kapatid niya, mga kapatid. Samantalang napaka very shallow. Kumuha lang ng halaman. Marami pong mga issues mga kapatid dyan lang po sa family nila. Both sa Razon at saka sa Soriano. Sila po mga kapatid nag-aaway-away. Why? Dahil with all fairness po, si Brother Eli talagang hindi po siya makakamag-anak pagka po merong mali. Hindi po siya makakamag-anak. It's just that ito po kasing nanay ni Daniel Rason, mga kapatid. Biro mo, mga kapatid niya po mismo, kung isumbong niya kay Brother Eli, parang napakasamang tao ng mga kapatid niya. Kaya ganun po mga kapatid, biro namatay namatay si
Si Sis Corazon, yung kapatid yung panganay po nila, kung di ako nagkakamali. Dumalaw ba si Daniel Rason? Hindi. Tinanong nung isang kapatid, bakit hindi dumalaw si Daniel Rason? Sabi po nung nanay, baka hinga ng pera ng mga pinsan niya. Pera talaga mga kapatid. Kaya alam niyo po mga kapatid, talagang totoo po yung sinabi ni Brad CJ. Hindi na natin kailangan mag-relihiyon ngayon mga kapatid. Bakit? Nasa Biblia po yung relihiyon na sinasabing tamang relihiyon. Ang dalisay na relihiyon. Dalawin ang mga babaeng bao sa kanilang kapigatian. Yung po yung dalisay na relihiyon mga kapatid. Yung charity. Anong klaseng charity mga kapatid? Kailangan i-characterize natin. What kind of charity yung tunay na reliyon? Mga kapatid, anong klaseng charity? Nasa ano po yun? Santiago 1:27. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, ang dalisay na reliyon ay at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Yung po palang dalisay na reliyon, while doing the charity, kailangan iniingatan yung kanyang sarili na walang dungis sa sanlibutan. Mga kapatid, anong klaseng charity? Yung pong kailangan po nating gawin mga kapatid upang tayo mapabilang na nasa dalisay na reliyon po tayo. Ang sabi po ng Biblia sa Mateo 6:1-2, mga kapatid, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yung po palang charity na dapat pong gawin ng isang dalisay na reliyon, charity na hindi ipinakikita. Mga kapatid, tandaan po ninyo, iba po ang nakikita sa ipinakikita. Ang nakikita, mga kapatid, you are doing it without the intention to show it off, mga kapatid. Yung ipinakikita, you are doing it with the intention to show it off. Napakasimple lang naman po mga kapatid. Nasa doktrina po yun mga kapatid. Yung pong kabawal-bawalan po ng Diyos kung tayo po'y gagawa ng mabuti. Yan po ngayon ang ginagawa nitong Daniel Rason. At ang ginagamit niyang talata, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa sanlibutan. Mga kapatid, hindi po yun yung kahulugan na pinakakahulugan nitong Daniel Rason. Mga kapatid, kaya tingnan po ninyo, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Yung mga nag-aalilangan, inyong kahabagan. Ito pong si Daniel Rason, mga kapatid, basta may tanong, black. Ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Tandaan po natin mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastor, meron siyang 100 tupa, nawaglit yung isa, iniiwan niya yung 99 upang hanapin itong isang nawawaglit. Ganyan po kaimportante at ganyang kahalaga mga kapatid ang isang kaluluwa. Hindi po ba nakasulat sa Biblia, sa isang kaluluwang nagbabalik loob, nagkakatuwa sa langit? Gaano po ba karami
ang mamamayan ng langit. Biruin niyo po, para mapagkatuwa mo ang mga mamamayan sa langit, isang kaluluwa lang po ang katumbas para mapagalak mo, mapatuwa, mapasaya mo ang mga mamamayan sa langit. Sino ba ang mga mamamayan sa langit? Ang Ama, ang Anak, at ang laksa-laksang mga anghel, mga kapatid. Ngayon, wala na pong pakialam po itong si Daniel Rason, mga kapatid. And sooner or later, sabi ko nga po, sooner or later you will realize what is the cause ng aking pagsasalita, mga kapatid. Sabi nga, ilan na po yung mga kapatid na nag-message sa akin, 2 linggo na halos, or mahigit. Brad Badong, I think the videos that you made are sufficient for people to understand what is the cause of kung ano yung ipinaglalaban mo. Maganda po yung sabi po ng mga kapatid, mag-focus ka muna, Brad Badong, sa ano mo, kasi nag-worry kami sa'yo. Marami po sila, mga kapatid. Pare-pareho yung sinasabi. Nag-worry kami sa'yo, brother. Sabing ganyan ng mga kapatid. Unang-una, hindi natin alam kung ano yung po pwede nilang gawin sa'yo. And, ikalawa, yung health mo, baka maapektuhan. Sa totoo lang po, mga kapatid, every time na magising ako ng madaling araw, magsi-CR lang ako, pag chinek ko yung phone ko, hindi ko po pwede na nag-message sa akin yung kapatid na yung concern niya sa kanyang kaligtasan, tapos babaliwalain ko, hindi ko po kayang gawin. Hindi, lalo lang po akong hindi makakatulog. Mga kapatid, biruin mo, mawawala na siya ng tiwala sa Diyos. Pati yung paniniwala niyang may Diyos at stake. Tapos kayong mga KNP kayo, hindi kayo naawa sa mga kapatid. Meron po kanina, mga kapatid, naubos na lang yata talaga yung luha ko. Yung kapatid kanina, hindi po siya tumitigil sa pag-iyak. Ano po ito? Matured na po. Ibig sabihin may edad na po yung kapatid. Sabi niya, brother, ang akala ko, dito na ako mamamatay. Hindi ko po alam na magkakaganito ang iglesia. Lahat naman po tayo, mga kapatid, hindi naman po natin ine-expect. Kaya nga, sabi nga ni Brad CJ, binigyan ko pa ng pagkakataon si Daniel Rason pagkamatay ni Brother Eli. Kaya lang, kahit anong pilit mo na makinig, wala na talaga mga kapatid. Merong mga kapatid dyan na na-closet pa rin, mga kapatid. Bakit? Tinitiis na lang nila na dumalo kahit wala na pong sustansya yung napapakinggan nila. Bakit po, mga kapatid? Because of their family. Yung ibang miyembro ng kanilang pamilya, mga kapatid, aktibo po Kaya masakit po ngayon yung nangyayari, mga kapatid, na dito sa iglesia na sinasampalatayanan at sinampalatayanan natin for a very long time. Sabi ni Sis Kay San Pedro, dahil sa bakod, marami na ngayong fence sitters. Google mo na lang what fence sitter means. Pwede nyo pong pakisabi yung kasi wala po akong means ng Gamit ko po yung phone ko. Sabi naman po ni Brad Ronnie Kipoint del Rosario, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Sinungaling na saksi, nagsasalita ng kabulaanan, at naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Ipinagtatanim po yan ng Diyos. Kaya itong si Daniel Rason, tapos
sasaksihan nito ni Rodel Mangiliman? Ay, naku. Ewan ko lang. Ayoko na muna siyang tawaging Brad. Kasi sinungaling na saksi eh. Alam na alam mo, Rodel Mangiliman, alam na alam mo, kaya tingnan mo, nakakalbo ka na sa kakapagsinungaling mo. Tanungin mo yung asawa mo kung hindi totoo yung attempted rape ni daddy, ng tatay ni Daniel Rason dyan sa Brazil. Alam ng asawa mo yan. Tapos magtatanggol ka, ipinagtatanim ng Panginoon yan. Sinungaling na saksi. Sinungaling na saksi ka, Rodel Mangiliman. Well, bakit? Wala ka nang wala ka nang pupuntahan, matanda ka na, dala-dalo pa anak mo. Wala ka nang pupuntahan. Matanda ka na para magtrabaho eh. Kaya papakainin mo na lang, palalamunin mo na lang yung mga anak mo, yung asawa mo, yan, sa pera ng mga kapatid. Wala ka ng dignidad sa harapan ng Diyos. Yan ang masasabi ko sa iyo, Rodel Mangiliman. Demonyo ka na rin kung hindi ka babalikwas. Kasi sinungaling na saksi, kasama yan sa 6 o 7 sa kasuklam-suklam sa kanya. Pinagtatanim ng Diyos yan. Sinungaling na saksi. Biruin mo, Rodel Mangiliman, alam na alam mo sa sarili mo dahil kahero ka sa isa sa mga restaurant ni Brother Eli sa Brazil at nagtitinda talaga kayo ng alak. Tapos pagmamatigasin mo na edited lang yan, ipapahamak mo pamilya mo, Rodel Mangiliman. Ipapahamak mo. Hindi ka ba nakokonsensya niyan? Maiimpyerno kayo, pare-pareho buong pamilya kayo, Rodel Mangiliman. Matanda na yung mga magulang, pati yung mga magulang mo. Iko-compromise mo yung kanilang kaligtasan dahil dyan sa pakinabang mong pansarili. Yun lang ang masasabi ko, mga kapatid. Sabi ni Brother Manuel Alvin, nung nagkasakit si Dinky Du, bro, hindi rin dinalaw ni Kuya. Shout out po mga kapatid. Ano lang naman po yan, fake lang naman po yung ginagawa niyang pagdalaw mga kapatid ni Daniel Rason. Yun po yung totoo mga kapatid. Yung kasama mo na kapatid dyan, sana maliwanagan pag-isip niya. Hindi ko po kayang sagutin yan mga kapatid. We all have our own free will. Yun lang po ang masasabi ko. It's either you choose siding to the truth or siding to the lies. Yun lang naman po eh. A fence-sitter is someone who is undecided or neutral in disagreement. Yun po ang sinasabi ng Google daw, sabi ni Sis Kay San Pedro. A fence-sitter is someone who is undecided or neutral in a disagreement. Ako po kasi mga kapatid, Sis Kay San Pedro, naiintindihan ko po yung pong ibang mga kapatid natin who are fence-sitter. Why? Because marami po silang kinoconsider. Kagaya nung kapatid na kausap ko kanina. Biruin nyo po, nag-exit siya because hindi na po matiis yung mga maraming binagong aral. Biro mo, walang tigil yung concert. Yung basketball, yung volleyball, yung game show. Pero ni isang pagbabandila ng salita ng Diyos, kahit wala nang Bible exposition, mga kapatid, mangaral ka na lang. Kahit wala nang tanungan portion, mangaral ka na lang. Wala po mga kapatid eh. Ngayon, ituturo mo, debating walang kibuan. Kaya nga debate eh. Hindi ka ba nag-iisip, Daniel Rason? Ano bang ibig sabihin ng debate? Ano bang ibig sabihin ng pag-aayuno? Tapos
mangangaral ka ng ayunong merong kainan. Tandaan mo, Daniel Rason, nung nag-ayuno ang Panginoong Jesucristo sa ilang ng 40 araw at 40 gabi, tinukso siya ni Satanas. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang anak ng Diyos, gawin mo itong bato na tinapay. Gawin mong tinapay itong bato. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya ganun po mga kapatid ang ginagawa ngayon ni Daniel Rason. If you are not aligned to his teaching, black ka na. So, ang daming mga kapatid na nagkakawatak-watak ang pamilya, na magulang nagagalit sa anak, anak nagagalit sa magulang, asawa nagagalit sa asawa, to the extent they are separated with each other. Mga kapatid, nagkakahiwa-hiwalay. Nagkakawatak-watak ang pamilya because of the wrongdoings and the wrong teachings of this Daniel Rason, who is truly a son of the devil, mga kapatid. Ang sabi po ni Mosquito 2, ikaw po bro, nag-e-expose ka lang naman. Kahit ako, makukonsensya ako sa dami ng mga niloloko nila. Sabi ni Sis Kay San Pedro, mga nagkakaduda, they are sitting on the bakod. Daniel Rason wanted to push the fence-sitter over. Sabi ni Brother Mike Nabong, Tol, kayari matudtud ka pa, lupa na kang puyat para bukas, malakas ka uli bukas, God willing. Sabi ni Brother Mike Nabong. Salamat po sa Diyos, Brother Mike Nabong, for the concern. Sabi ni Brother Ronnie Kipo in the Rosario, fence-sitter, nasusulat, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Kasi po mga kapatid ngayon, sabi ko nga po, dun sa mga ibang mga kapatid na kausap ko actually, noong isang gabi, right after ng pasalamat nila, meron akong isang nakausap na kapatid na very relevant sa buong iglesia, sa buong MCGI. Very relevant po siya mga kapatid. Hindi po pwedeng hindi siya kilala ng buong kapatiran mga kapatid. Ang sabi ko, basta kapatid, mahal kita sa tunay na kahulugan ng salita. Tapos, ako, nag-observe lang naman ako, sabi niyang ganyan. Siguro naman, noong itakwil ng Diyos ang Israel, meron pa rin namang mga naligtas doon. Oo naman, sabi ko doon sa kapatid, merong naligtas doon. Kaya lang, sabi ko doon sa kapatid, sabi, tandaan mo, sabi ng Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mo na yung mabuti, hindi mo ginagawa, maaatangan kang kasalanan. Sabi ko doon sa doon sa kapatid na kausap ko. And ganun po mga kapatid ang maiiwan ko lang po sa inyo sa gabi pong ito. Gabi po kasi dito ngayon mga kapatid. 10:35 p.m. 11, 12, 1, 2, 3, 4. 5:35 a.m. naman sa Pilipinas. Ganyan po ang nangyayari mga kapatid. And people are easily judging other people because of what their leader has been told them. Ganyan na lang po ang nangyayari mga kapatid. Kung ano na lang ang sinasabi nitong Daniel Rason sa kanila,
sunod-sunuran na lang po. Hindi naman po lahat, mga kapatid. Hindi naman po lahat ng mga nakikinig kay Daniel Rason naniniwala sa lahat ng sinasabi po ni Daniel Rason, mga kapatid. Sabi ni Brother Greg Torres Jr., nakakalungkot sa panahon ni Bes kapag may tanong or duda ay dapat bigyan ng kalugod-lugod na salita ang kapatid. Pero ngayon, kapag may tanong o duda ay huwag dadalo. Yun po, mga kapatid. Actually, ngayon nandito yung kapatid na nakikinig, yung kapatid na nakausap ko. Biruin mo, mga kapatid, winter time. Winter, hindi, nakalimutan ko lang itanong, kung nagyayelo ba during that time of the winter? Negative yata. So kung negative, merong snow. Alam niyo po, mga kapatid, hindi po pinapasok sa loob ng lokal yung kapatid. Ang sabi po nitong Resty Reyes, manigas ka dyan, hindi kita papapasukin dito sa lokal. Masakit po yun sa sa kalooban, mga kapatid. Alam niyo po, sabi nung kapatid, hindi na ako nakapakinig ng maayos dun sa teksto. Basta ako umiiyak na lang ako. Sabi nung kapatid, and tinandaan ko yung pagkakataon na yun. Hindi na ako dumalo. After that, sabi nung kapatid. Kasi, bakit ko pa isisiksik yung sarili ko? Kung sila na mismo, they are pushing me away. Alam niyo po, mga kapatid, hindi po ganyan ang Diyos. Hindi po ganyan ang Panginoong Jesucristo. Hindi po ganyan ang mga apostol. Tandaan po natin, mga kapatid, merong nasulat sa Biblia na yung nag-aalinlangan, inyong kahabagan. Yung nasa apoy, inyong agawin sa apoy. Yung nasa apoy mismo, mga kapatid, pinapaagaw po ng Diyos. Kaya ganun po, mga kapatid, ang totoo na mga nangyayari dyan. Madali lang po kasi tingnan po ninyo, bakit wala silang naitakel na mga issues. Ang dami kong binuksang issues. Ngayon sasabihin nila, mga naninira lang yan. Pagka naninira, ibig sabihin kalaban ng kalaban ng katwiran yan. Very illogical and very anti-Bible. Bakit? Noong bang ipakilala ng propetang si Nathan yung mga kasalanan na pinagagawa ni Haring David? And ibig sabihin ba naninira ang propetang si Nathan? Noong ipakilala ng Panginoong Jesucristo yung kasalanan at kay pokrituhan nitong mga iskriba at pariseo na nagbabanal-banalan, ibig sabihin po ba, mga kapatid, naninira lang itong Panginoong Jesucristo? Tingnan niyo po, tanungin niyo po sila kung hindi ba talaga totoo. Merong mga kapatid nga, isa lang sa mga mga issues na binubuksan ni Brad Badong, itakil niyo lang. Hindi ba totoo na naging drug addict? Hindi ko nga alam kung hanggang ngayon nagda-drugs. Ito si Brad CJ. Gusto niyang mag-join. But approve. They can't join your broadcast at this time. Akala ko, Brad CJ, nag-request to join the live ka. Na nakita ko kasi. Ayun po, mga kapatid. Marami po kasi maraming issues na sabi nga nung kapatid na nakausap ko kanina, kamag-anak po ito Ang sabi po nung kapatid na kausap ko kanina na kamag-anak po nila, sabi niya, ang mahirap kasi yung pagbabanal-banalang ginagawa nila. Hindi yan alam ng mga kapatid. Biruin mo,
Dapat sana sila ang role model natin sa kabanalan. Sila mismo ang promotor ng ng kademonyohan. Good morning po, Brother CJ Perez. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Dito po 10:41 PM. Dapat po sana magpapahinga na po ako. Kaya lang meron pong kapatid na, ilan na yung kapatid na kumausap sa akin. Yun nga pong mga ganyang sabi nga nung isang manggagawang kausap ko. Manggagawa po yung huling nakausap ko. Isang oras yata kami mahigit na nag-uusap. Sabi niya sa tingin mo palagay mo ba sa Diyos pa yan? Ikaw na lang mag-analyze and mag-observe and mag-assess. Kasi madali lang naman yan eh. Tinuruan tayo ni Brother Eli how to test the spirit if they are of God. Biruin mo. Tinuturo mo pag-ibig. Pero hindi pag-ibig yung lumalabas sa bibig mo. Bakit? Saka nakakita ng mga ngaral, sasabihin niya, kahit hindi ako dentista, marunong akong bumunot ng ngipin. 2, 4 ang gusto mo. Tapos, ang dami-dami pang sinasabi na kung ano-ano. Mahalata mo merong criminal mind, hindi po violent mind, mga kapatid. Iba po kasi mga kapatid, yung pong criminal mind sa violent mind, mga kapatid. Ito pong may criminal mind na to, mga kapatid, he know very well how to orchestrate demonic things, mga kapatid. Kaya ganun po, mga kapatid, ang nangyayari ngayon dyan sa MCGI. And sabi nga ni Brad CJ kanina, magalit kayo sa amin. Hindi naman lilit ang subo namin. Ganun pa rin naman ang isusubo namin. Kahit magalit kayo. Ngayon, sabi ko nga po, much better, sooner or later, marirealize yun rin naman po eh. Much better, if sooner, na ma-realize nyo as early as possible. Kaya lang, baka ma-realize nyo, kagaya nung nangyari sa panahon ng bahang paggunaw, mga kapatid, na-realize nila, totoo pala itong sinabi ni Nunong Noe na talagang magpapaulan ng Diyos. Kaya lang, it is too late for Nunong Noe to open the doors of the ark. Kaya yun, nagkalunod-lunod sila. Ganyan din po, sabi ko nga po, sooner or later you will realize and you will know the truth. Much better if as early as possible you will know the truth. Pero pagka po too late na, masaklap. Bakit? Napakaikli lang po ng buhay, mga kapatid. Napakaikli lang po ng buhay. Para sayangin, nakikita mo na nga, sabi nga ni Brad CJ, nakikita mo na nga na nasusunog yung bahay. Hindi ka pa ba lalabas? Ang pambabakod na ginagawa ni Daniel Rason, pagka umuulan, huwag ka lalabas ng bahay para huwag kang mabasa sa ulan. Spiritually and literally speaking, yung ulan po nakakapagbigay ng kaginhawaan sa kaluluwa at saka sa katawang lupa, mga kapatid. The only thing worse than being scammed for a year is being scammed for a year and a day, Dr. Phil. Sabi ni Sister Kay San Pedro. Sabi naman ni Trod Dort, sa pagkasira ng Iglesia ng Diyos, ito ang hudyat sa pagdating ng hayop. Wala pong nasirang Iglesia ng Diyos kasi hindi naman po masisira ang Iglesia ng Diyos, mga kapatid. Yung Iglesia ng Diyos, sabi po ng Panginoong Jesucristo,
Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig dito. Yan po ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At sana po, mga kapatid, let us all support our dear brothers and sisters na nabibiktima pa, nabubulagan pa nitong bulaang pastor na to na si Daniel Rason, mga kapatid. Kaawaan po natin, mga kapatid, yung ating mga kapatid. Pagka nag-comment sila, let us reply to them with all ano bang tawag dito? Na may buong pag-ibig at ng may buong pagkaawa, mga kapatid. Huwag po tayong paparis sa kanila, except to this King Cortez. Alam mo naman sa sarili mo na mayroon kang mga inagrabyadong mga babae. Alam mo naman sa sarili mo na mayroon kang pinagsusubang mga kapatid. Milyon-milyon halaga ang pinagsusuba mo. Alam mo naman sa sarili mo, kaya ka nga sinuspindi ni Brother Eli, dahil nagbautismo ka, saan ka kumuha ng authority to officiate of baptism? Sabi ni Brother CJ Perez, pabati tol. Pagbati daw po, mga kapatid, sabi po ni Brother CJ Perez, baka po papasok na po siya sa trabaho. Sabi ni Sis Kay San Pedro, every day spent in a delusion is a wasted day. Exactly po, kapatid na Kay San Pedro. Sabi naman po ni Brother Mike Nabong, yung iglesia ng Diyos noon pa yun na itatag 2,000 years ago. At hanggang ngayon, nakatayo yun. Hindi MCGI yun. Opo, hindi MCGI yun ang nakalagay sa Biblia. Ngunit kung ako'y magluhat, pasensya na po, Kapampangan po. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, aligi at saligan ng katotohanan. Yun po ang iglesia ng Diyos na sinasabi ng Biblia. Ang sabi po ni Sunny Valdez Rebenito, how do you know accurately that Brother Eli and Ulysses had sexual relationship? Tama ba yung term na sexual relationship, yung term na ginamit mo? Tama po yung na ginamit ko. Maingat po ako sa terminologies na ginagamit ko, mga kapatid. And regarding that question, I think ang pinakamaganda pong tanungin niyo po dyan, si Ulysses. Ngayon, kung magsisinungaling siya, and I have all the evidence na mapapatunayan ko na bakla yung Ulysses na yan, they have an affair. And sinasabi ko naman po, mga kapatid, whatever Brother Eli did, it cannot affect my faith and my belief in God. Sabi ko nga po, mga kapatid, kahit yung mga anti-best nagagalit sa akin, I cannot please people. I am not a people pleaser. Sabi ng Biblia, paano ba yung sabi ng Biblia? Datapot maglilingkod muna kami sa Diyos bago sa tao. Ganun lang naman po Sabi ng bulag, kung ano man yung kanyang kasalanan, di ko yun nalalaman. Isang bagay nalalaman ko. Dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. Kaya nga po, di po ba? I am firm with my stand. Ang faith ko sa Diyos. Yun sabi ni Brother Eli
Dapat yung faith ninyo nakasalig sa Diyos. Yung pundasyon ng faith ninyo nakasalig sa Diyos. Dahil pagka ang pundasyon ng pananampalataya ninyo nakasalig sa amin, pagka nagkamali kami, baka pati ang pananampalataya ninyo maapektuhan. Mga kapatid, the fact that my faith is unshaken, mga kapatid, yung pong faith ko, ang pundasyon at ang pagtitiwala ay sa Diyos. Hindi po kahit kaninong tao, mga kapatid. Pero, nangangahulugan po ba yon? Nagalit ako kay Brother Eli? No. Tao po yun nagkakamali, mga kapatid. Tao po yun nagkakamali. And, sabi nga po ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Lahat po tayo, we are all prone to sin and mistakes, mga kapatid. Mga apostol mismo nagkamali, mga kapatid. Mga nagkamali din yung mga apostol. Ngayon, sabi po ni Sister Kay San Pedro, buti pa pala yung mga nabautismo ni Judas, hindi peking bautismo natanggap. Opo, hindi kasi peking bautisador si Judas. Legit na apostol po yun, kapatid. Sabi ni Brother Albert Eresma, shout out po bro, Eresma family, Exiters from Panay Division. Mga kapatid, from Panay Division, sana po magtibay po tayo, magtumibay po tayo dun sa aral na nakilala po natin. Mga kapatid, by doing such, makakasiguro po tayo dun sa kaligtasan po ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Wala pong ibang makapagliligtas sa atin. Kahit si Brother Eli, sabi niya, nag-aabang lang din ako ng mumu, ng awa ng Diyos, mga kapatid. Sabi po ni Brother Sunny Valdez Rebenito, anong proof mo? Sexual relationship, baka close lang sila like father and son relationship. When you say sexual relationship, do you mean they had sex nung nasa Brazil sila? As I've said earlier, Brother Sunny Valdez Rebenito, buhay pa po yung isa, yung Ulysses Villamin, and you can ask him about that. Pagka po dininay niya, doon ko pa lang po ilalabas yung akin pong mga pruweba. Kaya much better, kung ako sa'yo, Ulysses, huwag mong i-deny kasi lalo ka lang madidiin. Yun lang po ang masasabi ko po dyan. Ang sabi ni Brad Mike Nabong, si King sa pangalan palang peke na. Exactly. Pangalan lang naman po yun, sabi ko nga po. If other people are mocking us, if other people are degrading us, if other people are maligning and saying many bad things to us, wala naman pong epekto yun eh. Unang-una, wala naman talaga tayong kabuluhan. Sila lang naman ang nagsasabing mabuti sila eh. Kaya nga pinapasama tayo. Kaya nga kina-character assassinate tayo. Tapos ngayon sila yung magki-claim na they are victim, na parang anong mo doon? Kung nalaman mo, sinabi mo yung mga kasalanan ng sino bang hindi nagkakamali? Kaya tingnan niyo po yung mga katwiran po nila ngayon. Mga balintunang katwiran na lang yung mga pinagsasabi nila. Bakit, mga kapatid? Kasi alam na alam po nila. Kaya nga sabi ko, Brad Dudel, tanungin mo yung asawa mo. Hindi ba totoo, Sis Lanlan, na alam mo yung attempted rape ni Daddy, tatay ni Daniel Rason, dyan sa Brazil, sa bahay ni Brother Eli, sa 155 Rua dos Lambares, Guasu, Jurere, Florianopolis, Santa Catarina, Brazil. Ayan. Ano po yan? Buong address po yan. Yuli, don't deny, umamin ka na kay Brad Badong. Tuloy, tinatanong. Correct.
Hindi naman ako ang dapat sumagot niyan because hindi naman ako ang involved. Pero, I have all the evidences. Mga kapatid, kaya kung mahal mo talaga si Brad Eli, dapat iniingatan mo ang karangalan nun. Dapat iniingatan mo ang dignidad nun. Kung talagang mahal mo si Brother Eli, sabi mo mahal mo si Brother Eli, no? 'Di ba? Pero pakinabang lang ang gusto mo doon. Kay Brother Eli, katunayan pakinabang lang. Nasa Singapore tayo, ni isang beses hindi kita nakitang naghiwa ng mga hiwain doon. Ni isang beses hindi kita nakitang masyado kang buhay prinsesa. Bakla po yang si Yuli. Wala namang doon, wala namang problema sa gender fluidity. Ang problema, masyado kasing mapagmatuwid itong mga to eh. Itong si Danya Rason, masyadong mapagmatuwid eh. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, yan ang nangyayari ngayon. At ang nangyayaring ginawa niya, it is a domino effect and irreversible, mga kapatid. Siguro po mga kapatid, hanggang dyan na lang po muna for this day. Mag-11 na po dito. Time check, 10:57 p.m. Hanggang sa muli po mga kapatid. At iniiwan kong muli sa ating pong lahat ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos at ng Kristo. Amen.